Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Rice crisis? Anong rice crisis? Para sa mga taga-Lukban, Quezon, hindi lang pagkain o binhi ang palay. Isa rin itong bonggang pandekorasyon. Sa panahon ng paghahanda para sa kanilang Pahiyas Festival, ang tanging krisis na nasa isip ng mga tao ay ang banta ng bagyo. Lumalampot! Pag nabasa, nabagsak sa kalsada. Tapos. Sample. O ang tubig. Ang keeping ay ang makulay na dekorasyon sa pahiyas na madaling matunaw kapag nabasa. Ito po yung palay naming inani. Ito ng anihan. Ito po yung aming pinakikiling, inaalsa ng balat. Tapos, Gawa lang pala ang keeping sa giniling na palay. Nilalagyan ito ng food coloring at hinuhugis na parang dahon bago lutuin. Isa-isang ginagawa ang libu-libong keeping na tila minamagic ng mga Lukbanin para maging mga tinatawag na arangya o chandelier. Tinatayang mahigit kumulang 1 kabang palay o 50 kilo ang nauubos ng kada pamilya sa paggawa ng keeping sa taunang pista. Lahat ng ginagamit yung keeping ay galing mismo dun sa inyong palayan. Oo, bigas po yun ay palay tapos ano. Hindi naman kinukulang yung pangkonsumo ng pamilya. Hindi po, naipagbili pa nga po namin yung iba pag walang pera. So Naipagbili sobra pa namin. sobra pa ang inaani niyo. Oo, So sa madaling salita, dito sa Lukban, wala kayong rice crisis. hindi po. Para siyang cropek. Para po keeping. Sarap. Hindi tulad ng dekorasyon sa Pasko na ilang linggong nakatayo. Ang lahat ng ito ay para lang sa isang araw ng pahiyas. Pabugso-bugso na ang ulan, kaya wala pang naglalabas ang kanilang pinagkakaingat-ingatang arangya. Kung may Mr. Pahiyas, si Ronnie Unlayo na siguro yun. At hindi dahil nanalo siya sa isang male pageant. Bakit po pahiyas ang tawag sa inyo? Ay kasi mga barkada ko, tinutokso ako. Ikaw na naman, ikaw na naman. No, nipayas ka na. Magsasaka si Ronnie at kahit hindi nag-aral ng fine arts, siya ang kinikilalang champion sa pagdidisenya ng mga pahiyas na bahay. Taon-taon, nag-iiba ang ruta ng prosesyon kung saan lang magdedekorasyon ng mga bahay. Kaya lagi naghahanap si Ronnie ng bahay na madaraanan ng prosesyon upang makasali sa paligsahan. Sa taong ito, ang bahay naman ng kapatid niyang si Emmy ang kanyang ilalahok. Mamamatay na siguro ako sa pagpapayas. Bakit yung sinabi yan? Ay hindi, hilig ko na eh. The best na para sa akin, makilala ko. Oh, yun lang pangarap ko. Pero tila may malakas na karibal ngayon si Ronnie. At katabi lang ang bahay nito, ang pamilya sa Lumbides, na may 10 magkakapatid na nagtutulungan. Marso pa lang nag-umpisa na raw silang gumawa ng keeping. At kitang-kita naman ang bunga ng kanilang pagod. Ano naman ang kapalit? Anong naibibigay sa inyo ng pagod niyo? Kita lang namin nagpapasya sa tao, okay na. Okay na yon. Kahit hindi kayo manalo, sulit pa rin. Parang masusurtin, hindi. May rin. Kaya pasasalamat sa ating patron. Kaya hindi masasayang. Kasi may bumabalik din na Biyaya.
pagkatapos ang kaya niya, pwede rin kaya niya. Kung sino kung may hihingi, bibigay yan. Yung mga ganyan. Bibigay. Yung mga pagkaya niya. Binibigay? Kanino niyo binibigay? Yung gusto humingi. Kahit sino? Oo, kahit sino. Bongga rin ang mga keeping nito. At sila lang ang nakita kong may tumutubong palay sa mga nakapaligid na kawayan. Pagkatapos ng pahiyas, anong gagawin niyo ngayon sa palay? Tatanim naman. Pwede tanim yan. Itatanim niyo talaga yan? Bigal. Si Ronnie naman naisip ang tema ng kasaganaan na nakaugnay sa mga gubat ng Banahaw. At ang pinakagimik nito, ang kwago, na hinuli ni Ronnie sa gubat para i-display sa pahiyas. Huwag na, bayaan mo na. Tama na. Mapipilay. Bayaan mo na siya. Kaya mo na dyan. Papatok ba ang ganitong prop sa araw ng pahiyas? O tatapusin na ng kanyang kapitbahay ang sunod-sunod na panalo ni Ronnie? O baka naman pare-pareho silang talunin ng bagyo? All is very nice, but it's the time to do this is very long. Maganda, sobra maganda. Isa na ang pahiya sa pinakasikat na piyesta sa bansa. Kaya ngayon, hindi lang mga bahay ang pinagaganda. Ilalagay din ba ito sa float? Pati mga karosa, ginagayakan at isinasali ng iba't ibang grupo. Tulad nitong samahan ng mga magsasaka. At kahit bisperas pa lang ng araw ng piyesta, umpisa na ang programa. Hindi lang pala kasaganaan ng ani ang pinagmamalaki ng bayan ng Lukban. Kilala rin ito sa paggawa ng sombrero. Sa pansit habhab. Bakit tinawag na habhab ito? Habhab yung ganon? Walang kutsara tinidor. At sa walang tigil na agos ng tubig sa gitna ng bayan. At saka ang tubig dito, makikita sa kanal, malinaw, di ba? Hindi katulad sa Manila, maitim. Dito, malinaw. Yun nga yung maintain namin dito, yung agos ng tubig sa kanal ay dapat hindi mawawala. Madami kami source ng tubig. At ang Lukbanin, ayaw uminom ng deep well galing sa ilalim. Gusto nila yung galing sa bundok. Ang malinamnam na tubig sa bayan ay mula pa raw sa mga bukal ng Mount Banahaw na nagbibigay naman ng biyaya sa mga magsasaka sa buong taon. Kaya talaga namang may dahilan ng mga Lukbanin para magpasalamat sa patron ng magsasaka, si San Isidro Labrador. Kilala rin ang mga Lukbanin sa pangangalaga ng kagubatan at sa makatarungang paghahati-hati ng lupa. Nasisiguro ng ganitong sistema ang tuloy-tuloy na produksyon ng palay na makikita sa bayan ng Lukban. May maliit na lupa rin si Ronnie kung saan nanggaling ang marami sa kanyang materyales para sa pahiyas. Pero hindi na ito ordinaryong pasasalamat, kundi matinding kompetisyon. Ang katabing pamilya sa Lumbides ay gumastos na raw na mahigit 50,000. So, ibig sabihin, kahit magkalabang kayo dito sa competition, magkaibigan pa rin kayo? Ay, siyempre. Yung kanyang tatay at saka ako magkasama, yung mga inanak namin yung magkakasama din. Magkakumpare ay magkakapatid din.
pamilya Salvanera, kasulukuyang nahinto sa pag-aaral ang dalawa sa kanilang anak. Ngunit nagawa pa ring mamuhunan ng 8,000 para sa kanilang pahiyas. Makikita ng labis ang pagpapahalaga nila sa tradisyong ito. Pinagpasasalamat namin sa aming ibinibigay sa biyaya na galing sa lupa, galing sa bukid. Siguro nga ay maswerte-swerte pa rin kami dito sa Lukban at merong inaano. Si Ronnie naman ayaw sabihin ng pinuhunan. Pero halos itaya na niya ang kanyang buhay na muntik na siyang matuklaw ng malaking ahas habang kinukuha ang baging at kwago mula sa gubat. Sa gitna ng paghahanda, biglang umuwi ang karosa ni dinisenyo ni Ronnie. Natalo raw ito sa paligsahan. Consolation lang po. Kahit walang imik, baka sa mukha niya ang pagkabigo. Kinalas na lang niya ang mga dekorasyon nito para idagdag sa pahiyas ng bahay. Sa bispiras ng pahiyas, wala nang tulugan para sa mga tahanang daraanan ng prosesyon. Kahit may tinatago pa rin magagarang arangya ang mga pamilya, marami ng tagahangang umiikot sa mga lumalaban. Kung hindi dahil sa prosesyon ng mga santo, maaring malimutan ng mga panauhin na nakaugat ang tradisyong ito sa relihiyon. Ang hindi alam ng marami, bago pa dumating ang mga Kastila, may pahiyas na. Nag-aalay din noon ang mga paganong lukbanin sa kanilang mga anito. Pero ang mga anito matagal nang pinalitan ni San Isidro Labrador at ng kanyang asawa, si Maria de la Cabeza. Nakisamang panahon. Konti pa lang ang ambon, pero tingnan natin. Sa wakas, nailabas na ng mga pamilya ang ilang buwan nilang pinaghirapan ng mga arangya. Si Ronnie hindi mapakali. Kahit padaan na ang prosesyon, tuloy pa rin ang pagkalikot niya sa bahay ng kapatid. Ang mga salumbides naman, nagre-relax na lang. Para sa inyo, ano yung pinakamaganda rito? Ito ang pinakamaganda, sir. Kasi lahat nandito yung mga palay. Tapos yung lahat ng source na kakainin natin, nandito lahat. Kahit sinong tanungin namin, halos iisa ang pinipiling mananalo. This is one, maybe the winner. All is very nice, but this is the time to do this is very long. Very long. It's a plan to have to design. Very nice, beautiful. Maganda. Sobra maganda. Swerte na lang si Ronnie dahil hindi kasama si Herman sa mga hurado. Okay, nag-uumpisa ng umambon. Ito yung kinatatakutan ng mga naglalagay ng maraming keeping sa bahay. Ha? Natuto na ano yung kuping ko yun. Ano yun ba? Makuping-ping? Pag nabasa po ay umpis yan. Tanghali pa magaganap ang paghatol. Kaya si Ronnie wala pa rin tigil sa pag-aayos ng pwesto ng kwago. Hanggang sa... Ano saan galing yan? Baka patay na eh. Patay na. Kawawa naman. Ay hindi, buhay pa. Ano yan, sisiw? Sisiw ba yan? Nalimutan ko po din. Talaga? Ano yan? Anong klaseng ibon yan? Kwago. Kwago yan? Kunin mo yung kwago mo, hindi mo lagay yung kwago. Ano yan? Anak yan ang kwago nyo? Nanganak yung kwago niya. Ha? Nakalimutan nyo. Kawawa naman. Ano nangyari doon sa sisiw? Mabubuhay kaya yan? Kinakain. Kinakain ng inahin. Hindi yan mabubuhay. Hindi na. Pwede po dito. Yan yung kwago. Bakit niya kinakain? Yun na. Kunin mo. Kasi naggalaw na. Kung mangitlog pa naman ang kwago, isa o dalawa lang. Ang sisiw na naghihingalo, walang kapatid. Kahit hindi ito sadya, nabahira na ng malas ang display. Natungkol pa naman sa selebrasyon ng masaganang buhay. Ilang sandali lang,
lumuha na ang langit at tuluyan ng nagtiklupan ang mga kiping. Ito na nga kaya ang karma ni Ronnie. Manalo pa kaya siya sa paligsahan kahit alam niyang nagkasala siya sa kalikasan. Oh, alpasan ko na ha. Ayun, dumapo pa yun. Dumapo na siya. Ang mga lukbanin talaga, hindi nagpapatalo sa panahon. Di rin maawat ang mga panauhin na galing pa sa iba't ibang sulok ng bansa. Ngunit sa kompetisyon ng pahiyas, kailangang may matalo at may manalo. Wow! Congratulations! Ang ilang nakilala namin dito nagwagi, tulad ng pamilya Salvanera na umani ng consolation prize. Ang Salumbides family na paborito ng marami, pangalawang gantimpala. Oy, congrats! Musta? Ano bang naging gantimpala natin? 40. Wow, okay ah. Pang ano yan? Ikalawa. Dalawang gantimpala. Nasira na ang gawa ng bagyo. Baka sir, may hindi mo magsakit taas. So ano, masama ba loob nyo? Hindi, okay lang. Okay lang yun. Okay lang yun. Talagang kasama yun ha. Pero maganda pa rin. Medyo nanlambot na yung mga keeping. Pero maganda yan para sa palay nyo. Oo, pabor. At ang nanalo ng unang gantimpala, walang iba kundi si Oh, Ronnie! Mr. Pahiyas! Congratulations! Ano ba? Nag-alala ka ba kanina nung bumuhos ang ulan? Talagang hindi po naman. Talagang ganun lang. Talagang po ng panahon eh. Marahil nakatulong kay Ronnie na hindi puro keeping ang disenyo at may ibang materyales na hindi nasira ng ulan. Sa bahay naman ng mga Salumbides, nalusaw ang mga arangya. Sa kabila ng tagumpay ng champion ng pahiyas, naghahalo sa isipan ni Ronnie ang naging utang niya sa kalikasan. Alpasan. Okay lang. Para po siya makalaya na sa ano. Siyempre, masarap mabuhay ng malaya. Sa oras ng paghatol ng mga hurado, tinanggal daw ni Ronnie ang kwago at itinago muna ito sa kusina. Pang-apat na araw na namin sulukban at hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng Mount Banahaw, ang pinagmumula ng napakaraming biyaya ng bayang ito. Tapos na ang pahiyas, ngunit si Ronnie may isa pang misyon bago makapagsimulang magkalas. Ang nahuli pala ni Ronnie ay ang isang Philippine Scops owl na sa Pilipinas lang matatagpuan. At bawal saktan o alagaan sa bahay. Paglaya.
Kasama ang kanyang kapatid, bumalik siya sa gubat sa paanan ng bundok, kung saan niya kinuha ang kwago at ang yumaong sisiw nito. Dito niya pinakawalan ang hiniram lang daw niya sa Banahaw. Pagpasan ko na ha. Lumihis man sandali, napatunayan ulit ng mga Tagalukban na lahat ng nabubuhay ay may puwang pa rin sa lumiliit nating mundo. Mula sa Lukban, Quezon, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.